O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Magandang gabi po mga kapatid. Good evening, good afternoon, good morning. Kung saan man kayo naroon, Happy New Year. Sa mga Ilocano, nagsakti barong tawid. Dalang po sa mga kapatid na Bisaya, malipayong bagong tuwig. Sa amin po, Happy New Year lang. So ako po ay nawala ng ilang mga araw doon sa huling mga araw po ng 2025. Ako po ay tinapuan ng malalang sipon, ano po. At meron pang halong
ubo hanggang ngayon. Pero hindi na masyadong malala. Kaya nga po, minabuti ko na umpisahan po ang ating Facebook Live sa bagong taon, ngayong 2026. Excuse me. Sa sa January 15, tama po, 15, magkakaroon po ng gospel meeting dyan sa may San Pascual Difon, Quirino, kung saan po nangangaral si kapatid na Roel Arcalas. Ang alam ko po ay 4 na paksa po yan, tungkol po sa pagka-Diyos ni Kristo, tungkol po sa tunay na Diyos, tungkol po sa kung maaaring uminom ng alak ang Kristiyano, at tungkol po sa kaligtasan. Originally, 4 po ang tagapagsalita, pero nag-cancel po si kapatid na Rudy Yap dahil po sa health reasons. So, temporarily, 3 lang po kami. Si kapatid na Rafael Chabaria, ang mangaral po sa church sa Tarlac City. Si kapatid na Celestino Bautista Jr., mas kilala sa pangalang June, taga Nueva Ecija po sa Cabanatuan City. Siya po ang mangangarap tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. At ang inyong lingkod po ay tungkol sa alak. Ano po? Kung maaaring uminom ng alak ang isang Kristiyano. Hindi pa natin na kung sino papalit kay kapatid na Udiap Jr. So January, dito lang po sa next month lang po, ano po? Sa January 31, 2026. Originally, ito po yung January 17. Ito po yung minove nila sa January 31. Diyan po sa iglesia sa may Tabulak, San Jose City, Nueva Ecija, na kung saan si kapatid na Aris Bautista ang preacher. Ano po? Meron po kaming sentimental reason bakit gusto pumunta ron. Yung mga lumang mga upuan po namin sa Angeles na binili pa namin na 1990s. So, ilang dekada yung aming ginamit na upuan na ibigay po sa kanila. Ano po? Gusto ko lang pong upuan muli yung inupuan ko sa mga higit na ilang dekada dyan sa may Angeles City Southside Church of Christ. So, meron po kayong panahon at malapit po kayo sa mga lugar na ito. In behalf sa church po sa Difun at saka po sa Church San Jose, inimbitahan po namin kayo na dumalo sa mga gospel meeting na nabanggit. Kung meron po kayong gustong gospel meeting na plan, pwede nyo sabihin sa akin, pwede natin i-announce para maging aware ang mga kapatid sa mga existing gospel meeting na maaaring dalahin o daluhan ng mga kapatid o mga kaibigan. Ano po? So, binabati natin ng magandang gabi sa mga kapatid sa mga Tagalog regions. Yan po ating national language actually. Yan po sa mga lugar ng mga kakabsat na ibang garabi, kataki amin kakabsat. Diyan sa may Pangasinan, Masanto sa Labi, at sa kayo namin. Diyan po sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Diyan sa may Samar Leyte, mawupay nga gabi, kabugtuan ko kang Kristo. Diyan po sa mga taga Cebu, may Bisayan, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsoon. At siyempre sa amin, may pabingi kaya ko nga, kapatid at kakaluguran. Iba-iba po ang ating salita, ano po. Pero ang kailangan natin tanggapin na kailangan tayo magkaroon ng isang pangkahalatang wika. Yun nga po ang wikang Pilipino. Kami po, hindi kami Tagalog. May iba yung Tagalog sa Kapampangan. May pagkakapareho pero malaking pagkakaiba. Usually, hindi sila magkakaintindihan. Pero tinatanggap natin ng Filipino bilang ating pambansang wika. We have to have a national language. Ano po? Kami rin po ay proud sa aming wikang Kapampangan. Pero we will defer sa national interest na magkaroon tayo ng isang national language.
Yan po yung magpo-promote ng pagkakaisa. So makita natin ang ating pong unahin po sa taon na ito ay yung tungkol sa local at saka universal church. Maraming mga kapatid, meron silang confusion. They have a confusion between the difference of the universal church and the local church. Hindi sila pareho. Sila magkapareho, pero meron silang pagkakaiba. Kaya pag minsan nagbabasa tayo ng mga talata, na halimbawa sabi ng Panginoon, I will build my church. Hindi siya magtatayo ng kongregasyon. Pero meron tayong mababasa Church of God at Corinth. O kaya sa Philippians chapter 1, sabi niya, to the elders or to the bishops and deacons with the saints. So, kailangan natin unawain yung salitang church. Yung kahulugan po ng itong salitang ito. At ang kanyang mga pagkagamit. Ang kanyang, in what sense is the word church is used? Sa anong pagkagamit ang salitang iglesia sa mga talata. Kailangan unawain po natin yun para hindi tayo magkaroon ng confusion. Ang definition ng mga iba, yung mga denominations, at yung mga kapatid na tinatawag nating liberal, naniniwala sila na the universal church is composed of different local churches in the whole world. Which is wrong. Hindi ko pinaniniwalaan, hindi po tinuturo ng Biblia yun. So, kailangan po maging tayo po yung clear kung ano ang pagkakaiba ng universal doon sa local church. Yan po ang ating gustong bigyan pansin sa gabi ito. Pasensya na nga, medyo sinis mo pa na ako. Ito ba salitang church? Ecclesia. Ecclesia. Hindi po ecclesia. Ecclesia. Ibig sabihin, ito ay galing sa dalawang salita. From ek, o out of, and klesis, a calling. In other words, ito po ay ginagamit, hindi po ito ginagamit sa isang necessarily in a spiritual or religious sense. Ito ay salita ng mga Grego at ito ay ginagamit nila in a legal sense. Halimbawa, kita natin, yung mga Grego, ginagamit po nila itong universal church para tumukoy po sa isang grupo ng mga mamayan na tinawag upang pag-usapan ng mahalagang bagay sa isang komunidad o sa bansa. Sabi po ni Vines, was used among the Greeks of a body of citizens gathered to discuss the affairs of the state. Kung isa po makikita na sa Acts chapter 19 verse 39, nung nagkaroon po ng kaguluhan sa Efeso dahil po kay Pablo, dahil sa binabaliktad daw niya sa libutan, doon po sa Acts chapter 19 verse 39, ito po ang ating babasahin, ito po. Ngunit kung may iba pang bagay kayong hinahangad, ito ilulutasin sa isang pagkaraniwang kapulungan. Sa salitang kapulungan po ron, ay galing sa salitang ecclesia. So, hindi to Church of Christ. Ito yung kapulungan ng mga mamayang Grego para pag-usapan niya isang mahalagang bagay na tungkol po sa komunidad. Doon po sa Septuagint. Pag sinabi natin Septuagint, ito po yung translation ng Old Testament into Greek. Kanya. Ginamit pa yung salita sa Acts chapter 7, verse 39, sa King James Version, church in the wilderness. Kanya. Na ito yung ginagamit ng iba para sabihin na mayroon ng church sa Old Testament. At yung itinayo ni Kristo ay muli lang niyang itinayo yung nasirang iglesia sa Old Testament, which is false. Doon po sa Acts chapter 7, verse 38, lalo na po sa King James Version, babasahin natin na po. Gagamitin ko lang po aking cellphone para mas madali. Gagamitin natin ang King James. Ayan, King James. Doon po sa Acts chapter 7,
dinidiscuss po ni Stephen yung kasaysayan ng bansang Israel. Sa verse 38, ginamit po yung salitang church in the wilderness. So, ibig sabihin, ginamit ang ecclesia sa Septuagint. Nabasahin po natin. Ito. This is he that was in the church in the wilderness with the angel spake to him in the Mount Sinai or Sinai, and with our fathers we received the lively oracles to give unto us. So ito po yung si Moses. Binanggit the church in the wilderness. Hindi po ito hindi ito iglesia ng Panginoon. Ang ibig lang sabihin, ito'y kapulungan ng mga Udyo na tinawag ng Diyos para tanggapin nila ang kautusan sa pamagitan ni Moises. Sa kamay ng isang anghel kanya. So, walang previous church, makikita natin. So, yun po ang ibig sabihin sa salitang church. Siya na po kayo talagang medyo sipon tayo. So, yun po salitang church ang sinasabi po natin. At ito po yung ginagamit sa dalawang paraan. Sabi nga ko po kanina, ginagamit po ito sa universal sense at saka sa local sense. Pag sinabi ng universal, so ito yung pagkalahatan sa Tagalog, ito po yung kabuuan ng lahat ng mga naligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo, buhay at patay. Ang local church, ito po yung organized assembly of Christians in a local community. So yung local church, ito po yung kapulungan na organisadong kapulungan ng mga kapatid sa isang komunidad. Maaaring ito yung isang lungsod o isang baryo, etc. Ang universal church, ito po yung sinasabi lang yung mga taong may relasyon sa ating Panginoon bilang tagapagligtas o niligtas ng Ebanghelyo sa buong kapulungan, buhay at patay. Yun po ang basic definition ng dalawa. Yung universal at saka local church. Makikita natin, yung universal, hindi natin nakikita yun. Hindi pa natin makikita yun. Kailan natin makikita ang universal church? Pagdating natin sa langit. Yun po sa Hebreo. Makikita na sa Hebrews, ano po? Chapter 12. Ito po ating mababasa. Sa Hebrews chapter 12, may sinasabing kapulungan kanya, pangkalahatang kapulungan. Basahin natin na po. Binubuksan ko lang po aking Biblia. Yun po sa Hebrews chapter 12, sabi rito. Ito po ating, sa verse 22, but you have come to Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable community of angels, to the general assembly and church of all firstborn who are registered in heaven, to God, the judge of all, to the spirits of just men made perfect. Okay? So ito yung kapulungan o kabuuan ng lahat ng mga taong pinasakdal sa pamagitan ng Ebanghelyo. Yun lang po ang ibig sabihin ng universe. Kaya di pa natin makikita ngayon yan. Pero yung local church, yun ang nakikita natin. Yan ang makikita ng Church of Christ sa iba't ibang lugar. Yun ang tinatawag nating visible church. Yung isa invisible, hindi natin nakikita yon. Walang gawain yon. Walang physical na kapulungan yon. Ang local church, ang may physical na kapulungan, siyang may gawain na binigay ang Diyos. Bilang halimbawa, sabihin po ng Universal Church, sa Matthew 16 verse 18, ang sabihin ng Panginoon, for you are Peter, and upon this rock I'll build my church. Yung salitang church po doon ay ginagamit in a universal sense. Ang ibig sabihin ng Panginoon, dating ang panahon na magkakaroon ng kapulungan ng mga tao iligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Siya yung tagapagligtas eh. Kaya I will build my church. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, ay may mga tao maliligtas. At siya ang kabilang sa universal church. Doon sa Ephesians 5:23, sinasabi rin, itong mga taong ito, na naligtas at tunay na naligtas, at naidagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia, yung sa Universal Church,
Yan ang ililigtas ng Panginoon. Kanya. Basahin natin. Verse 23, Ephesians. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church and is the Savior of the body. So yung mga nasa iglesia, sila ang niligtas ng Panginoon sa pamagitan ng Ebanghelyo. Pero may kondisyon po yun. Kailangan tayo maging tapat. At ang matatagpuan tapat hanggang sa pagdating ng Panginoon, yan ang ililigtas niya. Yung local church, ito makikita natin sa bawat lugar na may kapulungan ng mga kapatid. Yung binasa natin kanina, binanggit na sa 1 Corinthians chapter 1, verse 2, at tingnan natin mabuti, meron bang miyembro sa Korinto? Meron. Ito'y kapulungan. Basahin natin. To the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified or separated, pasinin niyo, pag nababasa yung salitang sanctified, yung salitang saint, yung salitang sanctification, ang ibig sabihin ay iwalay. You sanctified, they were separated. You saints, the separated ones. Yung sanctification, the process of separating. So, magitan na sa to the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Ang sulat na ito, isinulat sa mga taga-Korinto, at hindi sa ibang mga Kristiyano sa iba't ibang lugar. Pero pasinin natin, to the church of God which is at Corinth, to the assembly of to the called out people of God, which is at Corinth. Kanya. So, may Korinto, may kapulungan doon. So, may kapulungan, may mga miyembro doon na sa Korinto, ay miyembro sila sa iglesia sa Korinto. Kaya nga po sa Corinthians chapter 11, yung nasabi sa atin, pagka kayo nagkakapulong kanya. Doon sa Lord's Supper, o sa pagkami ng pagbibigay, sabi nito, pagka sila nagkakatipo. So, ibig sabihin, ito isang regular na kapulungan ng mga kapatid. Dahil silang assembly sa linggo o mahal sa ibang mga araw. Meron silang partikular na mga kaanib na taga-Korinto. Dito sa Filipos, chapter 1, nakita rin ganito po rin natin mababasa. Dito sa Philippians chapter 1, hindi lamang sila nasa Filipos, nasa Macedonia, ano po? Pero merong grupo ng mga kapatid doon. They are organized. Basahin natin. Paul and Timothy, sa Philippians chapter 1, verse 1, Paul and Timothy, bond servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishops or the overseers and deacons. Oh, that's an organized group of saints in Philippi. Di ba? So, ibig sabihin, makikita natin, pag local church, it is a consistent group of Christians in a particular place. At ito makikita natin, meron silang particular membership doon sa local church na yan. Yung idea that hindi kailangan ng local church membership, saan ang galing yan? Meron ba tayong mababasa ng Kristiyano sa Bagong Tipan na hindi miyembro ng isang local church? Kung tayo po ay mag-iisip ng isang idea, kailangan meron tayong evidence na totoo yun. Otherwise, hindi tayo maliligtas. I can say with finality, without fear of being contradicted, if you are not a member of a local church, you will not be saved. Hindi ka maliligtas. Kasama yun sa kalooban ng Diyos. There's no such animal as an itinerant Christian. Yung palipat-lipat ng linggo, walang gano'n. You have to be a member of a local church. Walang masamang magbibisita ka.
sa ibang local church. Paminsan-minsan. Pero pansinin natin, yung responsibility before the Lord is fulfilled doon sa church kung saan kakanin. Paliwanagin po natin. So, ang diferensya ng Universal at Local Church. Sa Universal Church, people are added by the Lord dahil siya lamang nakakaalam kung sino talaga yung tunay na sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo. Sa Acts chapter 2 verse 47, dito po sa New King James at saka King James, sa ibang salin, they were added to them, kanya. Pero dito po specific sinasabi, the Lord added to the church daily those who were being saved. Basahin po natin. Aking pong ginagamit na Biblia, dalawa, itong New King James at saka New American Standard Bible. Yun po aking iniisip na magandang gamitin. Sabi natin, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who are being saved. So, sino nagdaragdag? Ang Panginoon nagdaragdag. It is composed of saved people. Tunay na ligtas kasi ang Panginoon na nagdagdag doon eh. Doon nga po binasa na sa Ephesians 5 verse 23, di ba? The husband is the head of the wife, as also Christ is head of the church and is the Savior of the body. Itong mga taong ito na nasa Universal Church, sila ang tunay na maliligtas. Kasi sila po ay tapat. Kaya nga nagdag sila ng Panginoon eh. At sila nagpapatuloy na tapat. Pero dating sa local church, ito po, it's composed of both saved and unsaved. May mga tapat at di tapat sa isang local church. Di ba? Halimbawa, din sa Corinth, sa 1 Corinthians chapter 5, mayroong kapatid doon na nagkakasala ng fornication na kinuha niya ang asawa ng kanyang ama. So, yun ay nasa local church sa Corinth. So, sa kalagayan niyang yun, hindi siya ligtas. Yung sa Revelation chapter 2 verse 14, to illustrate, ano po? Ito po isang local church. At tignan nyo, sa local church na ito, may mga tapat at hindi tapat. Basahin natin. Ito po, mababasa natin. Ito po yung church sa Pergamos. But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. So dito sa Pergamos, may mga taong tapat. Dahil sabi po rito sa verse 30, I know your works and where you dwell, where Satan's throne is. And you hold fast to my name and did not deny my faith, even in the days in which Antipas was my faithful martyr, who was killed among you, where Satan dwells. So may mga Kristiyanong tapat sa Pergamos, pero at the same time, may mga hindi tapat. So a local church may be composed of both faithful and unfaithful Christians. Makikita natin. Ang Universal Church shows fellowship with the Lord. Ito po yung tinatawag nating vertical fellowship. Ikaw may fellowship sa Panginoon. Ang local church, po, shows fellowship among Christians. It's a fellowship of a group of Christians working together. Universal Church, there is no work, no organization. Wala siyang gawain, wala siyang organization. Kaya nga invisible. Dito sa local church, there is a threefold mission. Evangelism, edification, and benevolence to the Christian. At it is organized. Every local church is organized. Ang kailang organization, elders, o kaya tinatawag nila pastors, overseers, with the deacons, and the members. Yun ang organisasyon.
Those who are member of the universal church, all will be saved. Dahil ito po ay mga tapat na alam ng Panginoon. The local church, because there are unfaithful Christians, and faithful Christians also, not all will be saved. May mga kahanib sa local church, hindi maniligtas sapagkat di sila tapat. So, yun ang pagkakaiba ng dalawa. In other words, bakit mayroong local church? Yun ang dapat nating itanong. Bakit mayroong local church? Yung di ba mahalaga yun? Ang local church, ang function po niya, siya ang gumagawa ng gawain ng iglesia. Siya ang gumagawa, ang local church. Ang local church ay nangangalang ebanghelyo. Ang local church ay nagpapatibay ng mga kapatid. Ang local church ay tumutulong sa mga nangangailang kapatid doon sa local church na yun. So may gawain siya. So dahil may gawain siya, kinakailangan mayroong grupo ng mga kapatid doon. Kung walang local church, paano pangangalang ebanghelyo? Paano pagpapatibay ng mga kapatid? Paano pagtulong sa mga nangangailangang kapatid? Yun ay ginagawa sa pamagitan ng local church. Kaya mahalaga po yan. Yan ay kasama ng kalooban ng Diyos yun eh. Sino ba nagutos kay Pablo na mag-appoint ng elders in every church? Ang Panginoon. So every local church is organized. Ngayon, kung po naniniwala tayo, hindi mahalaga yung local church, sino magiging membro sa mga local churches? Paano kung gano'n ang lahat ng kaisipan ng mga kapatid? Palipat-lipat sila kaya sa tuwing linggo, sa sumamba. Paano gawain? Paano mapapanatiling gawain? Tingnan ninyo, meron tayong obligation, responsibility, na magbigay ng ambag, abuloy, whatever, sa local church na kung saan kakaanin. Tingnan nyo, sa 1 Corinthians chapter 16, sabi po natin. Verse 1 and 2, basahin po natin. Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia. Sino yung churches of Galatia? Yun ang mga local churches sa Galatia. So, inutusan sa ni Pablo. Katulad ng inutos siya sa iglesia sa Corinth. On the first day of the week, let each one of you. Sino yung let each one of you? Yung member sa Corinth. So, hindi pwedeng palipat-lipat. Kasi sa iglesia ka magbibigay ng abuloy mo. Hindi pwedeng palipat-lipat. Kailangan ikay po maging kaanib sa isang local church. Yan ang sinasabi ng Biblia. Ang local church, di pag-aan ng sino man. Hindi pag-aari ng Panginoon. Sa Kanya pa rin yun. Sabi po natin. On the first day of the week, let each one of you, sino yun? Yung member sa Corinth. Lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. So, in other words, ang local church ay may gawain. So, it needs finances. So, paano mo ngayon regularly gawin yung gawain mo kung yung mga miyembro palipat-lipat? Kaya kinakailangan tayo maging miyembro ng isang local church. For the simple purpose na yung local church ang may gawain na binigay ng Diyos. So, kailangan niya yung finances. Sino gagawa ng gawain? Sino yung mga ngaral? Sino yung mapatibay? Local church, di ba? Saan ka mag-observe ng Lord's Supper? Hindi ka na pwede mag-Lord's Supper mag-isa. Dito sa 1 Corinthians chapter 11, sino ba yung nag-Lord's Supper dito? Yung mga miyembro sa local church sa Corinth. Sino sinulatan niya? The Church of God at Corinth. Sino mag-assemble para mag-observe ng Lord's Supper? The local church at Corinth. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11. Now in giving these instructions, I do not praise you, since you come together, not for the better, but for the worse. Sino yung you come together? Yung mga miyembro sa Corinth. Ito'y binubulang tao. Local church composed of people. Nung nagkasundo maging isang local church. So sabi rito,
For first of all, when you come together as a church, so sino yung nagka-come together as a church? Yung mga membro sa local church sa Corinth. Very simple, di ba? Kung walang local church at hindi kailangan yan, o sino yung magkakatipon tuwing unang araw sa linggo? Paano kung nangyari, halimbawa, lahat kayo pumunta sa iba't ibang kongregasyon, sino magkakatipon sa kongregasyon na yun? Wala, di ba? Sabi po natin, I hear that there are divisions among you, and in part I believe it. Tapos nagdag tayo dun sa verse 20. Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. So, kailan at saan in-observe yung Lord's Supper? On the first day of the week. Sino nag-observe? Yung miyembro ng isang local church. Nung si Pablo po ay naglakbay sa Troas, at doon dinatnan sila ng first day of the week. After naghintay sila ng ilang araw, masahe po natin. Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued this message until midnight. Sino yung gathered together? Yung mga kapatid sa Troas. Sino yung narahan ni Pablo? Yung mga kapatid sa Troas. So mayroong local church sa Troas. On the first of the day, they gathered together. Kanya. So ito po regular yan. Regular lang ginagawa yan on the first day of the week. Actually, sa Tagalog, yung salitang now, ganun din yung salitang now doon sa 1 Corinthians chapter 16, verse 1. Ang ibig sabihin, every first day of the week. So, ibig sabihin, regular and consistent, every first day of the week, magkakatipon kayo. Kahit yung pinakaunang church, sila nagkakatipon, at sila sumamba. Dito sa Acts chapter 2, hindi ba? Yung mga pinakaunang Kristiyano at ang pinakaunang local church sa Jerusalem, ginawa nila yan. Sabi natin. Dito po sa verse 42, and they continued steadfast. Sino yung they? Yung miyembro sa iglesia sa Jerusalem. They, kanya. They continued steadfast in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. So mayroon pagsamba, hindi ba? They continued steadfastly. Sila yung nanatiling matibay. Sino yung sino? Yung mga kapatid sa Jerusalem. So ito may church sa Rome. Nakita natin. Meron church sa Philippi. Meron church sa Colossae. Meron church sa Thessalonica. May mga iglesia sa Galatia. Those are local churches. Kung hindi mahalaga yung local church, bakit may local church sa Biblia? Siya nanggaling utos na yun. To organize into local churches sa Panginoon. You have to be a part of a local church. Hindi ka pwede maging solo lone ranger na Kristiyano. Hindi pwede yun. Wala tayong mababasa ang lone ranger na Kristiyano sa Biblia. They're all part of the local church, of a local church. In fact, Acts chapter 9, remember Apostle Paul, siya po yung great persecutor ng mga Kristiyano bago siya naging Kristiyano. Di ba? In Acts chapter 9, ito po ang ating mababasa. Nung siya from Damascus, pumunta siya sa Jerusalem. At nung nasa Jerusalem siya, tandaan niyo, siya isang apostol, siya nakisama sa iglesia sa Jerusalem. Kaya lang, hindi natin masisisi mag-iglesia sa Jerusalem. Dahil once upon a time, pinapatay niya yung mga kasama siya sa papatay ng mga kapatid sa Jerusalem. Simula kay Stephen o si Stephen. Noong nakarating siya doon, nung ginawa niya, siya po ay nagkisama sa mga kapatid. Sa Acts chapter 9 verse 26. And when Saul had come to Jerusalem,
He tried to join the disciples, but they were all afraid of him and did not believe that he was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles, and he declared to them how he had seen the Lord on the road, and how he had spoken to him, and how he had preached boldly at the masses in the name of Jesus. Nung sinabi yun ni Barnabas, tinanggap siya bilang kaanib sa iglesia sa Jerusalem. Bakit? Sa verse 28, so he was with them at Jerusalem. He was with them at Jerusalem, coming in and going out. So, siya naging miyembro sa Jerusalem. And then, makikita natin, sa Acts chapter 11, na parang muwi si Pablo sa Tarsus at inaanap siya sa pamagitan ni Barnabas. Makikita natin sa verse 26. Talagang grabe ito si Puna. Sabi dito, na makita siya ni Barnabas sa Tarsus sa verse 26. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people, and the disciples were first called Christians in Antioch. So, si Pablo at Barnabas, naging miyembro sila sa church sa Antioch. So, ano sinasabi natin dito? Ano sinasabi ng Biblia? Kailangan tayo maging kaanib sa isang local church. So, universal church, andyan lang yan. Yan ang binubulang kabuang bilang ng lahat ng mga ligtas na Kristiyano. Hindi natin nakikita yan. Kapag ka isang tao ay sumasamba, hindi universal church, individual na Kristiyano yun. Kasi pag sinabing universal church, yung buong kabuuan, no? Nakakaano po sa local church. Pero nag-iisa ka, individual ka, na sumasamba sa Diyos, na pwede naman. Bilang sabi sa iyo, may panahon na pwede ka sumambag-isa sa Diyos. Pero as far as yung pagsamba sa linggo, kinakailangan kang sumamba kasama ng isang local church. Kailangan maging kaanib ng isang local church. Hindi tayo palipat-lipat. Ano ba, one Sunday, doon muna ako sa kanya. Second Sunday, punulunta ka doon. Third Sunday, pupunta ka doon. Fourth Sunday, pupunta ka doon sa Biblia. Mga Kristiyano, ang pagsamang tatanggapin ng Diyos, tandaan natin ito, ay yung pagsamang ginagawa ng Kristiyano sa loob ng isang local church. So we have to be a member of a local church. Yun ang sinasabi ng Bagong Tipan. Now, that's voluntary. Kung ayaw mo isang local church, hindi pumunta ka sa iba. Pero you have to be a member of a local church to be accepted by the Lord sa ating paglilingkod sa Kanya. So you cannot, hindi ka pwede mag-Lord's Supper mag-isa. Wala mo tayo mababasag ko. Hindi ka, kung ikay magbibig, hindi ka magbibig kung nag-iisa ka. So may mga bagay na hindi mo magagawa na hiwalay ka sa local church. Kaya kailangan tayo maging kaanib ng isang local church. Kahit sa pagtulong. Ang tumutulong ay ang local church sa mga nakakailangang mga kapatid, local church. O pwede tumulong individual sa kanyang sariling pananalapi. Pero pwede tumulong ang iglesia sa kanyang sariling pananalapi sa mga nakakailangang mga kapatid. Sana makita natin yung pagkakaiba. So, ang visible church ay yung local church. Yun ang nakikita natin. Bawa, pag inimbita ka sa isang gospel meeting, sino nag-imbita ron? The local church na nag-imbita sa'yo. Hindi kaya lang, minsan binibigyan natin yung pastor preacher or elders. Actually, that's the local church na nag-imbita sa'yo. Gawain nila yan. Sino nag-hold ng gospel meeting? The local church. So, paano ka magiging mamumuhay bilang Kristiyano kung hindi ka kabilang sa isang local church? Hindi pwede yan. Wala tayong mababasang
Kristiyano na hindi kaanib ng isang local church. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi pag-aani ng isang tao yan. Ako po yung mangaral sa Angeles City Southside Church of Christ, hindi ko pag-aari yun. Yung church building at saka yung property namin nakapangalan sa church, hindi sa akin. Wala rin po akong kinalaman sa church treasury. Hindi ko inahawakan yung pera ng local church. Meron kaming treasurer. Dalawa sila. Sila yung bahala sa finances. Itago nila kung saan nila gustong itago yung pera ng iglesia. So, yun ang local church. Sabi siya, natatakot yung iba kasi. Mga sabihin nila, uy, pag-aari ni Brother Lodi yan. Well, hindi ko pag-aari. Meron ako pag-aari itong tahanan namin, pero hindi ko pag-aari yung church building. Hindi nakapangalan sa akin yun. Nakapangalan sa church. Kaya nga po, nagpa-register kami sa SEC para magkaroon ng separate property in local church. Hindi, walang kinalaman sa sino mang individual na miyembro doon. That's the property of the local church. So, kailangan tayo maging kaanib. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kung hindi tayo, kung pwede po magtrabaho tayo mag-isa, bakit si Pablo nakisama pa sa Jerusalem? Nakisama sa Antioch? He always operate within the context of a local church. Siya nanatili sa Corinth. Siya nanatiling 3 years sa Ephesus. So, siya'y kaanib sa mga church na yun habang siya nandoon. Pero it does not operate in separate. Di ba? Diba siya siyang apostol. Siya sinugo si Barnabas at si Pablo ay sinugo ng church sa Antioch. Doon sa Acts chapter 13, doon ko nagkakamali. They're operating within the context of a local church. Dahil yun po kalooban ng Diyos. Bilang summary, we are added by the Lord to the universal church, not a local church. We join ourselves to a local church. Kailangan nating maging kaanib sa local church. Ang local church may accept unfaithful ones dahil tao lang tayo. May mga nagkukunwaring tapat na hindi naman tapat, natatanggap natin sa local church. Meron nire-reject natin ng isang tapat. Katulad ni Apostle Paul, ayaw tanggapin ng Church of Jerusalem. Dahil ang Panginoon lamang ang nagdaragdag sa local church, sa universal church, siya rin ang maaari magalis mula sa universal church, hindi tayo. Ay tanong po, yung kung kapatid na nagkakamali, kapatid pa rin siya. Ang Panginoon lamang ang mayroong karapatan at tanggalin siya dahil siya nagdagdag. So, sana maging malumanag po itong ating pag-aaral. Kasi kung hindi, talaga magkakaroon tayo ng komplikasyon. The universal church is not composed of local churches. Malilin po yun. The universal church is composed of individual says added by the Lord. Dahil ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung kay tunay na sumampalataya, tunay na nagsisi, at tunay na bautismohan. Siya lang. Nagtitiwala lang tayo. Pag sinabi ng Panginoon, ng tao, ako'y sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos, titiwala lang tayo, totoong sinasabi niya, kaya babautismo natin siya. Pero nagkukunwari siya, alam ng Panginoon niyo. Hindi siya daradag sa universal church. So, posible, sa mga local churches, may mga kapatid na wala sa universal church. Dahil di sila tunay na sumunod ng sila na bautismohan. It's not by faith na ginawa nila yun. Sabi ko, may mga halimbawa ng mga binata, nakakita na magandang babae siya sa local church, nagpabautismo siya, alang-alang mapalapit na doon sa babae na gusto niya ligawan. Hindi kabilang niya sa universal church. Hindi siya dinagdag ng Panginoon. Dahil di naman siya tunay na sumampalataya. So, walang itinerant Christian. Yung palipat-lipat, tuwing Sunday, kahit saan-saan sumasamba. Wala tayong mababasa ganun sa Bagong Tipan. Walang Lone Ranger sa Bagong Tipan. Tayo nag-ooperate bilang Kristiyano within the context of a local church. Sana po, naging maliwanag yan. Pwede naman po kayo magtanong
sa napakinggan po natin ngayon. Kung meron po kayong tanong, tingnan ko po, may tanong kayo. May tanong o wala? May siya lang yung tanong. Roy Bebebs Kapili, blessed evening mga kapatid. Jim Bautista, good evening. Manya Senior Sunny, magandang gabi. At manigong bagong taon po sa lahat. Oh, gayon din sa'yo, Brad. Yung siya, ginagawang joke po yan eh. Maligong bagong taon ganyan. Regina Arguelles, good evening po, Brother Lordy, sa lahat naman nakikinig na kapatid. Mecca Makarilay, good evening and Happy New Year from the Pakulao, Aurora. So ito po most probably isang Ilocano kapatid na ibang gabi si Kapsat. Ronnie Ocampo, good evening po. Linda Villamin, magandang gabi sa lahat. Joseph Sanorio, malagay ko Sanorio ito. Good evening. Leonito Torreliza, na ibang Arabi, kadakiamin kakabsat. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Earl Gabriel Posalungan, good evening. Melanie Quinto Garcia, Happy New Year po. Good evening, Brad, from Cabanatuan. Good evening din. Robert Marasigan, ito yung pag sinabing Marasigan, makisig yata, Marasigan. Hindi ko lang kung ganyan yung ibig sabihin. Good evening po, Brother Lordy, at sa mga tagapakinig, good evening din. Oljan Ocampo, ito po yung taga Dubai. Good evening po. Good evening din. Medicano, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi rin. May tanong si Brother June. Leonito Torliza, walang floating member na church. Wala po. Walang floating member. Kailangan tayo ay miyembro ng isang local church. Meron pong tanong si Brother June Bautista. Pangutana kanya. Yun po yung Bisaya, meaning question. Sa Ilocano, sa Lunsod. Sa aming Kamampang Kutang. Sa Mateo 26 verse 29, saan tumutukoy ang kaharian na binanggit ni Jesus, local ba, universal? Magandang tanong yan. And also controversial. Doon po sa Mateo chapter 26 verse 29. So, basahin po natin. Ito po ang ating mababasa. Datikit po ang pahina ng aking bago po kasi itong Biblia kong ito. Yung binigay sa akin ng kapatid ko na nalugma ko na nakakagamit. Basahin po natin. Mao ang atong mabasa, sabi ng mga Bisaya. Verse 28. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. What I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now on, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Marami pong interpretation ito sa mga Jehovah's Witnesses. In my Father's kingdom sa langit. Kaso yung 144,000 lang ang pupunta sa langit. So, kaya kapag Lord's Supper nila, hindi man nila kaya tinitignan lang nila yun. Pero ito po, makikita natin ang kahulugan ng talatang ito sa pamagitan ng pagbabasa kung saan nila ginawa ang pag-inom ng katas ng ubos na ito. Lord's Supper po ito eh. Saan nila ginawa? Kung ito yung Universal Church, per definition ng Universal Church, kasama yung buhay at patay. So in other words, sa Hades, sila ba yung umiinom ng Lord's Supper sila doon? So saan ito ginagawa? Sagot po rito, nasa Biblia rin. Dito sa 1 Corinthians chapter 11, ito ang sagot po rito mga kapatid. At meron pang isa. Sa 1 Corinthians chapter 11, saan nila iniinom yung katas ng ubas? Pag sila'y nagkakatipon bilang isang kapulungan.
Maliwanag po yan. Basahin natin ulit. Ano po? Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 17 and following. Now in giving these instructions, I do not praise you, since you come together, not for the better, but for the worse. For first of all, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you. And in part, I believe it. Laktaban na po natin 19, punta sa 20. Therefore, when you come together in one place, it is not with the Lord's Supper. Dahil iba yung ginawa nila. But the point is, they come together as a local church to observe the Lord's Supper. Dahil inulit ito ni Apostle Paul. Sabi nito, basahin natin. Ano po? Kompletuhin natin. Excuse me. Medyo naging palaki ditong sipon. Ano? Basahin natin. Ano po? Basahin natin. Verse 23. For I received from the Lord. Kasi iba yung layunin nila eh. Ginawa nilang ordinary kainan. Sabi, hindi yan ang layunin kanya. Ito layunin ka. Verse 23. For I received from the Lord that which I also delivered to you. That the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed. So ito tumutukoy sa Matthew 26. Took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup. Ito yung sinabi sa Matthew 26 verse 29. I will not drink henceforth of this fruit of the vine. This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. So, kailan nila ginagawa yan? On the first day of the week in a local church. Sino gumagawa? Yung mga miyembro sa isang local church. So, wala tayong mababasa sa New Testament na grupo na iba't ibang kapatid na iba-ibang membership ng local church nagkita sa isang lugar on a Sunday they observe the Lord's Supper. Wala tayong mababasa gano'n. Meron ba kayong mababasa? Sa Acts chapter 20, ito rin po isang example bilang tanong doon sa saludsod ni Kapsat na June. Sa Acts chapter 20 verse 7, now on the first day of the week, ito yung church at Troas. Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread. Break bread is another name for the Lord's Supper. So, kailan? When they gathered together. When? On the first day of the week. So, yung Matthew 26 verse 29, tumutuko yon sa local church. Because it will be observed in a local church. Reggie Margueles. Brad, ang tanong ng anak ko, kasama ko siya na nakikinig, paano daw po kung may miyembro na umalis dahil sa pag-uugali ng member at preacher ay taliwas sa inaaral at itinuturo niyang may pananagutan ba yung member o yung preacher na yon dahil sa pagkawala ng kapatid? Yun po ay isang magandang tanong. Tayo po bilang tao, aware po tayo sa ating pag-uugali. Pero kung minsan hindi rin. So kung meron po tayong ayaw sa pag-uugali ng kapatid, sabihin natin sa kanya bilang isang kapatid. Pero kung pag-uugali na yon ay hindi naman talaga masama, kundi naiba lang. Pagpasensyang lang natin siya. Hindi man siya nagkakasala, no? Kasi yung mga kapatid, minsan may paraan ng pagsasalita. Meron na talagang ganun tao na ganun ang paraan ng pagsasalita niya. Na hindi naman nagkakasala dahil maganda naman ang sinasabi niya. Hindi lang sa paraan na gusto mo. Sana maging mahina ako naman ang pagsasalita niya. Palaging malakas ang boses niya. Hindi yan. Dapat yung pinagpapasensyahan lang po yun. Pero kung pag-ugali, ano mag-ibig sabihin ng pag-ugali?
kung hindi niya ginagawa yung tinuturo niya, obligasyon po yan ng local church na pagsabihin niyang preacher. Tandaan po natin ng preacher niya hindi naman pag-aari niya yung iglesia. Pwede rin, pwede rin pagsabihin yung preacher sa mga bagay na hindi nararapat. Siyempre sa simula, kausapin lang siyang privately. Pero kung ipipilit niya, di siya magbabago sa pag-ugali niya, tataliwas sa tinuturo niya, so nagkakasala siya, abang-ubang usapan na po yun. So, Ephesians chapter 5, kahit nga po yung elders, isang elder sa church na nagkakasala, pwede siyang tanggalin. Basahin po natin. Ito po yung mga masiselang bahagi ng ating pananampalataya. Minsan ay hindi natin ginagawa dahil sa napakahirap gawin. Pero mga kapatid, kailangan pa rin nating gawin. Hindi pala Ephesians 1 Timothy chapter 5. Kailangan kasi yun ang utos ng Panginoon. Sa 5:17 ng 1 Timothy, let the elders who rule well be counted worthy of double honor. Ang ibig sabihin ng double honor, hindi lang ginagana natin sila, kundi meron ding karapatan ng support. Yung ibig sabihin ng talata. Especially those who labor in the word and doctrine. May mga elders na preacher din, di ba? For the scripture says, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Pag gumigiling daw po yung kalabaw, yung baka, huwag nang busalin ng bibig. Pwede siya kumain doon sa kanyang ginigiling. And the laborer is worthy of his wages. Do not receive an accusation against an elder except from 2 or 3 witnesses. Kung meron tatlong nagpapatotoo na maling ginagawa ng elder, pwede siyang isumbong kanyo. Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. Tandaan natin, those who are sinning. Hindi nagkasala lang minsan, kundi nagpapatuloy sa pagkakasala. So, elder yun. Pwede siyang pagsabihan. Ganun din siya preacher. Kung nagpapatuloy siya sa pag-ugali na taliwas yung tinuturo niya, lalo't nakikita, ibang usapan po yun. Kailangan siya pagsabihan sa kanilang ginagawa. Pwede siyang alisin ng kongregasyon. Maaaring hindi maniwala, pwede siyang alisin ng kongregasyon. Kasi yun po yung maging epekto ng pagkatisyon ng iba. Tulad po lang sinasabi ng tanong ng kapatid. Yan ang pantanong. Ang bawat isa ay mananagot sa sarili niyang pananampalataya. Ang preacher o kapatid na mali ang aral ay may pananagutan sa pagsunod sa Biblia. Ngunit ang miyembro na umalis, maaari meron pong nagkaragdagan po ito. O nga po, hindi natin nakita umalis kanya. Ngunit ang miyembro na umalis ay may sariling desisyon, pananagutan. Ang pagkawala ng kapatid ay disipling kasalanan ng preacher kung resulta ng magkaibang pananagutan at pagpili. Pero kung yung po kasi tanong yung preacher ay yung itinutaliwas ang ginagawa niya sa inaaral niya, nagkakasala siya pag gano'n. Ngayon, pagka gano'n, huwag kang basta umalis. Kasi pag umalis ka, hindi mo tinutulungan yung preacher nyo na nagkakasala. Kailangan siyang pagsabihan. Kung yung pagkakasala niya ay public at nakikita ng maraming mga kapatid, may kailangan siyang pagsabihan public po eh. O yung nagtuturo sa naman ng aral, kung public po yun, ay kailangan siyang pagsabihan. Huwag tayong basta umalis. Kasi hindi natin matutulungan yung kapatid o yung preacher o isang miyembro na nagkakasala. Di ba? So we are bound by common concern na wag iligtas natin ng bawat isa. Kaya kung magmatigas ang ulo ng preacher, then yung kongregasyon dapat may gagawin po siya doon. Kasi maraming kaso ng mga abusadong preacher. May mga kasong gano'n, parang
Sila yung boss, sila na susunod. Kailangan sundin mo sila kahit hindi tama yung sinasabi nila. Hindi naman po ganun. We are bound by God's law. Dapat yun lang ating tinuturo, yun lang ating ginagawa. Meron pang karagdagan yata dito. Marami sila kay Brother John, no? Sa kanya karagdagan. Ito yung sinasabi ko. Mas maganda bago siya umalis ay i-apply muna ang Galatians 6:1. Mga kapatid, kung sino man yung mahuli sa kasalanan, kung sino man kanya. So, hindi accepted doon ng preacher, elder, sino man. Basta sino man. Ay mahuli sa isang kasalanan, kayo na spiritual, ayusin siya na may espiritu ng kainin. Yun dapat gawin. Kasi meron tayong concern sa isang sita na may ligtas natin ng bawat isa. Huwag tayo basta umalis. Baka hindi po tayo nakatulong pagka gano'n. Raymond Arguelles. Iba naman po si Regime, ano? Si Raymond Arguelles, sabi rito, good evening po, panood po kayo. Thank you po. Thank you. Si Augusto 12, good evening po, Happy New Year po sa lahat. Happy New Year din. So, wala na pong tanong. So, yun po makikita natin. Kaya mahalag po ang local church kasi paano kung nagkakasala ka, sino magwawaso sa'yo? Sino magdidisiplina sa'yo? Wala. Pero kung may magdidisiplina sa'yo, may pag-asa ka pang maligtas. Tingnan nyo, sa 1 Corinthians chapter 5, nagkakasala ng fornication yung kapatid. Siya po ay dinisiplina. Sumunod po yung mga kapatid sa Corinth sa tamang paraan. Dahil nung una, wala silang ginagawa. Nagsisi ba yung kapatid? Nagsisi siya. So maganda po yung gano'n. Kaya nga po, tayo po yung nagiging kailangan tayo ng kaanib sa isang local church. Meron po tayo, we welcome Brother Nicholas Rowe. Good evening, bro. Watching from Kota, Kinabalu, Sabah, Malaysia. For your information, I asked Brother Nicholas Rowe what Sabah means. It means banana. Pero sa atin, the same with our language. Sabah is a kind of a banana. So there are common words between us and the Malaysian people. Marami. There are so many similar words. Ano po? We are kindred. Kasi baka galing lang tayo, we came from one origin. Di ba? Yung mga language po natin, ang tawag nila, Malayo-Polynesian languages. Kasama Tagalog, Pampangan, Ilocano, Malayo, etc. Thank you, Brother Nick. Regime Arguelles, kapatid ko yan, Brad, sa laman at sa pananampalataya. Maraming salamat. Thank you very much. Tapos na po tayo. Medyo talagang naabuso pa rin ako ng sipon. Tumutuloy sipon ko eh. Pero regardless, hindi naman tayo nagkakasalan. No? Wala akong magawa. Pero kaya gusto ko pa rin mag-preach. Kaya sa ganung pagkakataon. Total, di man nyo ako nakikita. Malayo mukha ako. Wala namang problema po yun. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Sana po ay magpatuloy po tayo sa gawain ito. Isang paraan po ito ng pag-ngaral po ng totohanan. Kasama pa ibang paraan. Face-to-face na pagtuturo. Yung pag-aaral po sa araw linggo, araw Miyerkules, kung may Bible class. Magpatuloy po tayo sa ganitong gawain para sa kalulugod po ng Diyos. Hindi po sa ating personal na kalulutihan, kundi sa kalulutihan ng Diyos. To God be all the glory. We are just mere servants. Likod lang po tayo ng Diyos. Kung tayo po ay manalangin, Amang banal, muli, kami nagpapasalamat sa inyo. We are thankful to you, O God, for the blessings that you have bestowed us last year and hopefully and prayerfully through this new year. Sana po huwag niyo kaming pabayaan o Diyos sa aming mga pangangailangan sa physical na paraan habang kami nagpapagal sa mga bagay na ito.
Huwag niyo rin po kayong pabayaan na kami mahulog sa tukso at mauminto sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Kahit po sana kami ay minsan ay nagkakamali, magpatuloy pa kami, magsisi kami, at magbalik sa tunay na daan. Kung kayo po ay nagturo na maling aral at pinagsabi sa amin, sana kayo maging mapagkumbaba at tanggapin namin na kami nagkamali at magbalik sa tunay na daan, O Diyos. Huwag daw ang kataasan at sariling kalalatihan ang maging dahilan na ipagtalikod sa inyo, O Diyos. Sana po ang mga plano po namin sa aming gawain sa kaharian ay patubayan po ito matuloy at magtagumpay po kami ng laban sa lahat ng lalang ni Satanas na aming kalaban at palaban. Ama, sana po ay dumami at lumago kami sa aming kaalaman at pagkaunawa ng kalooban ng Diyos. At bigyan niyo kami ng consistency at katatagan ng pagsunod sa inyong kalooban. Alam po namin, kinikilala po namin, kami po ay kakamali, may kakulangan. Kaya po kailangan po namin ng aming Panginoon ng pagligtas. Kailangan namin ng liwanag ng kagaling sa inyong salita upang kami magpagtibay at makamtan namin ng inaasam namin gantimpala, ang buhay na wala hanggang sa langit. Nawa kayo mabigkis ng pagkakausa, hindi po sa pamagitan ng anumang bagay, kundi pagkakaisa sa tunay na pagkakaunawa sa inyong salita, O Diyos. Dinadalangin po namin sa may kapayapaan kami sa aming lupain. Upang kayo magpatuloy sa aming magsusumika at paglilingkod sa inyo. At ang mga bagay tayo manginay, nakilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Nakaraos tayo sa kita ng ating sipon, ano. Dahil susunod siguro, wala na yan. Mga ilang araw lang po siguro tapos. Sabi ni John Bautista, kapatid na John, yung sinabi niyang, meron pala rito. Meron pang tanong si kapatid na Parmo. Kaya sagutin natin ito bago tayo magtapos. Hindi ko nakita. Paano yung preacher ang immoral at walang elders sa local church will do discipline? Gandang tanong yan. Kaya nga kailangan tayo magkaroon ng elders. Pero, kung yung congregation ay mature spiritually, yung kalalakihan doon ang dapat tumayo laban doon sa kapatid na immoral, nagkakasala. Hindi ito, palagay ko, hindi naman po yan totoong kaso, ano po, pero ito nangyayari naman talaga yan. Kailangan nilang tumindig at manindigan laban doon sa preacher na yun. Kasi magiging balakid siya sa gawain ng Panginoon. Yun po sagot dyan. The men, yung mga kalalakihan doon na mature, kailangan silang manindigan laban sa preacher na yun. So, kung tayo po ay, kung ang kongregasyon ay walang titindig doon laban doon sa preacher, ibig sabihin, hindi sila mature. Hindi natin pwedeng pagtsagaan yun. At nakikita natin yun, tapos wala tayong gagawin. Nagkakasala rin tayo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 5, walang binanggit ng elders dito. Walang binanggit ng elders dito. Excuse me. Pasensya na kayo. Po. Susupo pa rin dahil ng ubo. So 1 Corinthians, pansinin ninyo, wala akong binanggit ng elders dito. O hindi natin lang, may Corinth at that time, meron silang elders o wala. Pero hindi binanggit dito yung elders. When you come together, kanya, ang oversight sa isang local church ay mga kalalakihan. Specifically, elders, pag nagkaroon ng elders. Pero pag wala, ang mga kalalakihan, o mayroong temporary oversight doon sa local church na yun. So, dito sa 1 Corinthians chapter 5, tingnan ninyo, basahin natin. Ito ang ating mababasa. Sumundag sa pure. So, yung 5 to 5, tayo ito. So, verse 1, it is actually reported that there is sexual immorality among you, and such
sexual immorality, as is not even named among the Gentiles, that a man is his father's wife, and you are puffed up. Ito po isang English na para bang kayo nagyayabang pa kanya. Kayo po yung nagyayabang, sabi rito. Parang nagmamalaki pa kayo kanya. Yun ang ibig sabihin ng puff up. Guys, sa wikang English, alam po, tingnan natin sa aking mark. Arrogant. Palitan natin ng arrogant. And you are arrogant. And have not rather mourned that he was done, this deed might be taken away from among you. For I indeed is absent in body, but present in spirit, have already judged as though I were present, him who has so done this deed, in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Destruction of the flesh, yung kasalanan, ibig sabihin. The destruction of the sin. Para magsisi siya at maligtas siya sa araw ng pagdating ng Panginoon. So if a congregation do not have people who will stand up against a preacher who is involved in immorality, then the church is an immature church. It is not spiritually growing. Dapat mag-react ka eh. Dapat mag-react yung mga kapatid ko. Lalo na kung preacher pa yung nagkakasala ng immorality. Elders, with or without elders, dapat may maninindigan dyan. Kung yung preacher lang lalaki, at yung mga member babae, yung babae, maninindigan sila. And that in that case, dahil sino magsasabi laban sa kanya na nagkakasala siya? Kung halimbawa, theoretically, violent ang miyembro. Pero wala namang kongregasyon na gano'n. Usually, there are men. May mga lalaki. Kung ang kongregasyon po inumalago sa pamagitan ng pagtuturo, abay, tatindig yan, tatayo yan, lalaban sa preacher na yan. He will not be tolerated dahil nagkakasala siya. Kung yung mga kapatid na miyembro, pag nagkasala siya, sila pinagsasabi ng preacher. Lalo na siya pag siya nagkasala, di ba? Kaya nga sinasabi sa James, mabigat po ang obligasyon po natin bilang mga ngaral. Sa James, hindi ko alam kung nabatid kung ganito ka magkatindi ang obligasyon ng mga kung naging mga ngaral ako noon. Pero nagpapasalamat ako naging mga ngaral. So James chapter 3 verse 1, my brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. For we shall receive a stricter judgment. Parang yung polis na nagkasala. Alam mo yung batas eh. Tapos siyang lumabag. Iba yung ordinaryong mamayan na lumabag kaysa polis na lumabag. So yun po makikita natin yan. Yun ang kasagutan po dyan. The local church will discipline him, led by the mature men of the church. If they are elders, then the elders ang magdidisiplina sa kanya. Salamat kay Brother Salvador Parbo. Mas kilala natin sa Badong. Brother Badong. Okay. Sabi ni Brother Nicholas Rowe, thanks for the shoutout, bro. You're welcome. So, tapos na po tayo. Hopefully, sa Monday po, malagay ko, wala ito sipon na ito, lobby ng Panginoon, magsama tayo muli sa Facebook Live. Mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kung meron kayong gustong ipag-aralan po natin, message me. Dito po mag-chat lang po sa akin. And we will do our best na pag-aralan po yung bagay na yun. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo. May God of all blessings, God of all grace, bless and keep us as we do His will this New Year. Maraming salamat. God bless.